hirap sa mga kabataan. Galing. Why does God allow this to happen to us? Tapos bilang umiyak yung bata, siguro napaiyak din kayo. Yes, natig talaga yung dami natin doon. Oo, napaluha. Oh. At nakakatuwa dahil yung sagot ng ating mahal na Santo Papa, dapat daw tayo lahat, we should learn how to weep, we should learn how to cry. Yes. Anong ibig sabihin nito? Napansin nyo na ang ibig sabihin ng ating mahal na Santo Papa, well, may mga bagay na hindi mo maiintindihan kung hindi ka nandoon sa sitwasyon. Kaya kung umiiyak ka daw, ito yung paalala sa atin na si Jesus mismo umiyak din. No? Naramdaman ni Jesus, naunawaan ni Jesus ang mga nangyayari sa atin. No? Dahil pinagdaanan niya rin ito. Kaya ngayong hamon doon, let us learn how to cry. No? We cry with those young people who have problems. We cry with those people who are into drugs. We cry with those people who are abused. We learn how to cry. Napansin ko kanina, umiyak ka. Hindi, okay lang yun. No? Ako rin napapaluha. Totoo naman po, nakakaandig talaga ng damdamin ito. Alam niyo yung mga, siguro Jules and Scarpa, you can attest to this. Yung mga batang sa lansangan, no? Yung mga batang marami pinagdadaanan. Yung mga batang ito, pag nakausap mo, talagang matitindi ang, they're very, very smart, no? Yung, one time nga may nakausap akong bata tanong sa akin, Father, taga saan ka ba? Ilang taon ka na ba? 8 years old. Bakit kung magtanong kayo para ka matanda? Yung mga batang ito ay nakakasalamuhan nila yung mga tao, di ba? At pinakita lamang doon ng siguro yung batang yun, she was not coached. Talagang galing sa kanyang damdamin kasi merong organisasyon tulay sa kabataan. Ang ginagawa nila, this organization really take good care of street children. No? At meron tayong iba't ibang organisasyon sa simbahan, sa ating gobyerno, na inalagaan talaga yung mga kabataan. Ang ibig lang sabihin nito, sana dumami pang mga organisasyon na handang tumulong sa mga kabataan na nasa lansangan. Yung mga kabataan na hindi inalagaan ng kanilang mga magulang. At siguro, the Holy Father again will bring back the issue on the family na kung saan bawat mga magulang may responsibilidad na alagaan ang kanilang mga anak. Ng Papa. Konti ang mga babae dito. Yes. Di ba? Kasi yung lahat na nagsalita, mga lalaki, isa lamang yung babae, at yung babae yung umiyak. Di ba? May malaking impact, Father. Oo. At yung pang malaking impact, sabi ng mahal na Santo Papa, sana dumami yung mga babae nandito. Di ba? Kasi may mga bagay na mga nagagawa ng babae ng maayos na hindi nagagawa ng mga lalaki. No? Ang pag-iyak ng babaeng yon ay hindi karaniwan nagagawa ng lalaki, subalit yung pag-iyak na yon ay nagkaroon malaking impact para sa ating lahat. No? We have to be in touch also with the concerns of our people. Pag ikay marunong makipag-usap, ako naman naniniwala ko bilang isang pare, bilang isang tao, lahat ng bagay na dadala sa mabuting usapan. Kultura natin mga Pilipino lahat ng bagay ay nadadala sa mabuting usapan. And that is what the Holy Father now is doing. Hindi lamang nagtuturo, bagkus marunong rin makinig. At makikita niyo ang kanyang kabuwaang loob. Sabi niya, in my few days stay in the Philippines, I have learned a lot. Yes. At sabi ng ating mahal na Santo Papa, tandaan natin, sa pakisalamuhan natin sa mga dukha, tayo ay natututo sa kanila. Marami tayong natututuan sa kanila. At maganda yung tanong ng Holy Father, are you not poor? Yeah. Are you not poor? Kasi kalimitan ang inisip natin, yung mga dukha, yung mga taong rukha, sila yung recipient of God's grace. Recipient ng kabutihan natin. Nakakalimutan ng mayayaman na yung mga rukha ay natutulungan din sila dahil they become grateful by giving something to others. At naalala ko pa, maganda ito maibalik natin yung PCP2 document, may malagang bagay yung Plenary Council of the Philippines in 1991, may isang katagang binitawan na paulit-ulit itong binabanggit ng mga pare at mga laiko. No one is so rich that he has nothing to receive, and no one is so poor that he has nothing to give. Kasi parang Father and Gerbino, nababasag din yung usual cliche na, di ba, kailangan ikaw lagi nagbibigay. Tapos hindi kasi pangkaraniwan sa kultura natin na tatanggap ka rin Pero sinabi ni Pope Francis kanina na learn to beg. So Father, paano ba magiging, siguro yung magiging
trick natin or yung magiging way natin para matuto tayong humingi din in the humblest way. Maganda yun, ha? Sabi ko nga, ito pwedeng gawin konkreto ng bawat Pilipino, no? Pwede bang alisin natin sa ating katawan ang ambisyon, no? Ang inggitan, di ba? Ako, for example, kayong dalawa reporter, dito anchor kayo sa TV station, no? Bago kayo magsimula ng iyong pagtrabaho sa inyong Panginoon, nais kong gawin ito ng maayos para sa iyo. Alam ko po, Panginoon, na hindi ko ito makakaya kung wala po ang iyong biyaya. As simple as that. No? Simple as that. Ako bilang isang pare, bago kumilos sa mga paaralan, Espiritu Santo, Manila Cathedral School sa Tondo area, sasabihin, Panginoon, hindi ko ito kaya. Tulungan niyo po ako. No, I'm working with 6 schools in Tondo, Manila Cathedral, Holy Child, St. Joseph, San Rafael, San Pablo Apostol, at seminar na San Carlos, Holy Apostles, Lorenzo. Sabi ko, Lord, hindi ko po ito kaya. Alam niyo po yan. Kayo po ang nagbigay ng trabaho ito. Naway po, tulungan niyo po ako. Pag yan ay galing sa Diyos, hindi pwedeng hindi receivers. Learn how to beg. Become a beggar. Allow God to love all of us. Hayaan natin ang Diyos na mahalin tayo. Hayaan natin ang Diyos na yakapin tayo. Hayaan natin ang Diyos na paspasan tayong lahat.